God. So ang ating mensahe po mga kapatid, the riches of His grace. Amen. At ito'y napakagandang mensahe mga kapatid na bilang sa Kristiyano, di ba maunawaan mo ang yaman ng biyaya na iyong tinanggap. Amen. Ramdam mo ba na ikaw ay pinagpala nung ikaw tinanggap ang Panginoon? Amen. So sa bawat araw dito ng ating buhay, sa journey na ito mga kapatid, hindi lamang tinanggap natin ang kaligtasan, kundi maranasan natin ang buhay na nais ng Diyos para sa atin. Praise God. Ang lahat ng pinagpala ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Kamay mo ay ang iyong kapatid, sabi mo, you are blessed and highly favored by God. You are blessed. Amen. Bagamat nakasabay sa bangko na tila may kabigatan, pumunta si church sa bahay sa bangko, misa may mga gumugulo sa isipan, pero kalimutan na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. At ikaw ay lubos na pinagpala na ng ating Panginoon. Kaya the riches of His grace, kung maunawaan po natin mga kapatid, yung bagay na tinanggap mo, diba ay makita mo yung malaking pagbabago sa iyong buhay. Amen. At maranasan mo yung buhay na nais ng Panginoon sa iyo. Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. Praise God. Sa Tagalog ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o isip, ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin. Praise God. So bilang sa Kristiyano mga kapatid, tayo ay lubhang at tumanggap ng saganang biyaya sa ating Panginoon. Amen. So higit pa doon sa inaasam mo na hinihingi sa ating Panginoon, mga bagay na inaasahan mo ang tinanggap mo na mula sa ating Panginoon at tatanggapin mo pa. Amen. Gamdang pa sa iyong buhay mga kapatid. Praise God na ang Diyos po ay kumikilos. Praise God. At sa unahan, makikita po natin yung magandang plano ng Diyos para sa atin. Praise God. Maunawaan po natin, diba, ang lawak, diba, ang yaman ng biyaya na tinanggap natin sa ating Panginoon. Praise God. Kaya kung tatanungin, what could differ than grace? Ano pa yung what could differ than grace? Ano pa mga kapatid? Yung pinakamalalim kung pag-uusapan natin ang biyaya ng Panginoon. Amen. Kung isipin natin, ano pa yung pinakamalalim na kapatid na higit doon sa grasya ng biyaya ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa iba, ito ay isa lang aral o isang bahagi lang ng aral ng banal na kasulatan, pero wala na pong higit doon sa pinag-usapan natin ang biyaya ng Panginoon. Praise God. Sabi po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba, ano po sila ang salita? Ang salita ang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sa Diyos, at ang salita ay sumaatin. Sabi sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full
full of grace and truth. Amen. So sino po yung tinutukoy mga kapatid dito na begotten of the Father, the full of grace and truth. Amen. So ang ating Panginoon mga kapatid, Jesus mga kapatid ay alam natin siya ang katotohanan eh. Praise God. Pero magkasama po mga kapatid, siya po yung nasa kanya ang full of grace and truth. Amen. Nasa kanya ang kapuspusan ng biyaya at ang katotohanan. Kaya nga ang pinag-uusapan natin, ang biyaya mga kapatid, ito ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Sabi pa sa verse 17, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Amen. So ang batas ay binigay kay Moses, ngunit ang biyaya at katotohanan ay galing, di ba, ay mula sa ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Praise God. Kaya kung pag-usapan natin, wala nang higit pa sa biyaya ng Panginoon kapag pinag-usapan po natin ang grace of God. Ito po mga kapatid ay ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Yung ginawa niya sa atin sa Cristo Calvario. Kaya nga paano how you can fathom the depth of God's grace. Paano natin maaalok, di ba, ang lalim ng biyaya ng Panginoon sa ating kaisipan mga kapatid na normal na kaisipan, hindi natin maunawaan ang lawak, di ba, ang lalim ng biyaya, kapangyarihan ng Diyos na ating tinanggap. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 3 verse 17, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is love of Christ. Sa natural nating kaisipan, hindi natin maunawaan mga kapatid ang mga bagay na ito. And next verse, sabi doon, Ephesians 3:19, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Sabi na sa Tagalog para mas maunawaan. Sabi dito sa 18, upang kung kayo'y mag-ugat at magtagumpay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalasasbatin ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Kaya nga kapatid, ang biyaya ng Panginoon ay isang revelation para sa atin. Habang tayo po ay lumalago sa Panginoon, mauunawaan natin gaano ang biyaya ng Diyos na ating tinanggap. Di ba, maalam natin sabi doon, ang luwang, ang haba at ang taas at ang lalim ng biyaya ng Diyos. Hindi natin maarok mga kapatid. Sabi dito, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayot ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Praise God. Kaya nga dito mga kapatid ay maunawaan natin habang tayo ay di ba sa magitan ng Espiritu, maunawaan natin yung biyaya ng Diyos na ating tinanggap. Amen? Bilang sa Kristiyano, hindi ka lang naligtas, kundi may something more na malaman natin sa ating paglakad bilang isang Kristiyano. Di ba? Kaya kung tatanungin kailan ka maunang minahal ng Diyos? Di ba? Tanungin mo kung kailan ka unang minahal ng Diyos. Nung ikaw ba ay tumanggap sa Kanya? Nung ikaw ba ngayon na ikaw ay sumasambal sa Kanya? Nung ngayon ba na ikaw ay nagdilingkod sa Kanya? Diba sabi mga kapatid, Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us
that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. So, nung tayo makasalanan, mga kapatid, tayo po ay inibig na ng Diyos. Amen. Kaya ito yung biyaya ng Diyos eh. Tinanggap mo, bagamat ikaw ay hindi karapat-dapat. Ikaw na makasalanan, pero tinanggap mo ang biyaya ito ng ating Panginoon. Praise God. Kaya kung titignan natin ang cross, mga kapatid, ano po ang makikita natin? Diba? Ito yung grace of God. God's riches at Christ's expense. Kaya nga sa kabuuan, mga kapatid, ito lang po ang isang mensahe ng Diyos na ating tinatanggap eh. Diba? Na ang ating Panginoon Kristo ay namatay, nagpasakit para sa atin. Amen. Upang tayo maranasan natin ang buhay na nais niya para sa atin. Amen. Praise God. Kaya kung tatanungin, how can you measure the depth of God's grace? Diba? Hindi natin maarok eh. Diba? Sa lawak, sa lalim na dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Praise God. Pero dun sa mga sabi na po, the critics, grace is only basic because they only see grace as a ticket going to heaven. So sa iba, mga kapatid, ito ay isang basic lang eh, sapagkat pag pinag-usapan ng biyaya ng Diyos and grace of God, iniisip ito ay patungkol lang sa kaligtasan. Amen? Pag ang tao ay maligtas. Diba? At so they never see grace as an insurance for safe and enjoyable journey from here to eternity. Sa iba, mga kapatid, parang pag pinag-usama ng biyaya, ito ay para sa salvation eh. For evangelism. Hindi na nakita ang biyaya, mga kapatid, ay kasama ito sa journey natin, mga kapatid. Amen? Na hindi lang, mga kapatid, tinupos ang ating kasalanan, kundi kasama ito, mga kapatid, upang maranasan natin sa ating journey sa buhay na ito eh. Diba? Kaya pinapaalala natin, mga kapatid, palagi. Yan. Read your ticket, meals are included. Amen. Kapag sumakay ka sa isang barko, may example natin na sa kanyang ticket, meals are included. Pero sa tatlong araw na biyahe niya, hindi niya binasa na kasama pala yung sa kanyang binayaran yung meal. At siya ng gutom eh. Hanggang sa dumating sa destination. Sayang, hindi niya na-enjoy. Amen. Kaya read your ticket, meals are included. Kasama doon sa binayaran natin ng Jesus Cristo, di ba, ang masaganang buhay na hinanda niya para sa atin. Amen. Gusto niyo ba ma-enjoy yun, mga kapatid? Amen. Kung sasakay ka na sasakay ka na aeroplano, anong gusto mo sa business class or economy? Business class. Diba sa business class, grabe yung upuan eh, diba? Talagang parang nasa kama. Kapag kakain ka ay may bili ka lang eh. Diba? At halos kasi ang biyahe dito, mga kapatid, dahil mo America to Europe, almost 17 hours ang biyahe. Kailangan komportable ka eh. Diba? Talagang relax ka lang doon eh. May stopover pa na kung saan yung buffet, di ba? At may lunch doon, nakapagpahinga. Pero pag economy lang, di ba? Normal lang eh. Nakaupo lang kayo, di ba? Diyan lang din. Praise God. Parang nakasakay ko sa bus. Praise God. Alam mo ba, mga kapatid, ang ticket na ibinigay sa atin ay business class. Amen. Pero ang masama doon baka hindi mo nabasa, nagpunta ka sa economy. Amen? Gabi ang haba ng biyahe mo. Ako, mali pala yung sinakyan ko. Dapat sa kabila pa ako eh. Pala ako eh, di ba? Praise God. So, ang pinag-uusapan dito, mga kapatid,
Maranasan mo ang journey na ito mga kapatid kapag mahaba ang biyahe. Pero pag Boracay lang mga 45 minutes, hindi maramdaman eh. Pero ang biyahe natin mga kapatid, from here, ang biyahe natin mga kapatid, from here to eternity, mahaba eh. Amen? Praise God. Pero kung ang biyahe mo ay amen, short lang, okay lang to sa economy. Amen? Pero kung mas mahaba pa ang journey, sino bang gusto na maikli na lang ang biyahe dito? Papuntang eternity. Amen? Praise God. So, sino ang gusto pa na mayroong mahaba pang buhay? Amen? Asa kamay mga kapatid. Amen. So, itaas mo yung kamay na gusto yung mahaba pa ang journey mga kapatid. Amen. So, ayaw natin na short na lang ang journey. Sino lang gusto pumunta doon mga kapatid? Amen. Kasi, automatic mga kapatid, sure ka na doon sa langit mga kapatid eh. Ang tanong, gusto mo ba mga kapatid na nauna? Diba? Amen. So, meron pa tayong journey mga kapatid. Praise God. Praise God. Kaya nais natin mga kapatid, dito tayo sa business class. Amen. Journey mga kapatid. Amen. Na kung saan ay ma-enjoy pa natin ang buhay nito mga kapatid. Amen. Praise God. Sabi po sa 1 John 5:11, and this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Amen. So ang tanong mga kapatid, ibibigay pa lang ba o ibinigay na mga kapatid? Amen. So ibinigay na po natin binigay na sa atin ang buhay na walang hanggan mga kapatid. Right now mga kapatid, na tinanggap mo ang Panginoong Kristo, nasa atin na eh. Amen. Ibig sabihin, dito pa lang mga kapatid sa lupa, tinanggap na natin yung eternal life mga kapatid. Amen. Kasi ibang katuruan na ang eternal life ay bibigay pa lang pag nandun ka na, tatanggap mo ang eternal life. Pero once na tinanggap mo, right now, nasa atin ang mga kapatid. Amen. Sabi, he who has the Son has life, and he who does not have the Son of God does not have life. Praise God. So makikita po natin na ating tinanggap na mga kapatid. At ang eternal life na ito ay para dito mga kapatid. Yes. Amen? Naniniwala ba kayo mga kapatid? Right here, right now, tinanggap mo na yung buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Masahin po natin sa 13. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Amen? To have eternal life, di ba, is something, and to know that eternal life is, amen, is different, di ba? Na malaman mo na ikaw ay may walang hanggan, ikaw ay may buhay na walang hanggan, may pagkakaiba na alam mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen? Sino sa kanyang sarili na tanggap niya na ikaw ay may unang buhay na walang hanggan? Amen. So I have eternal life. Amen. So ididiklara natin mga kapatid, di ba na right now, right here, kaya nga eternal life mga kapatid, from here to eternal life eh. Amen. Kasama po sa journey na ito mga kapatid, bakit ibinigay? Hindi ibibigay pa mga kapatid, kundi ibinigay na. Amen. Para dito mga kapatid sa mundong ito mga kapatid, kasama doon sa nilalakaran natin mga kapatid. Amen. Na mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. So anong pagkakaiba na
na siya ay walang pera, pero isa naman ay may pera, pero hindi alam na siya ay may pera. Di ba? Parang lang eh. Yung isa walang pera, pero siya may pera, hindi niya alam na siya pala ay mayroong pera. Amen. Kaya something mga kapatid na meron kang walang buhay na walang hanggan, pero sabi doon that you may know that you have eternal life. Kaya na maunawa mo na ikaw ay tumanggap na ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ang taong ligtas mga kapatid nagpapatuloy. Amen. Ang taong naligtas tumanggap ng biyaya mga kapatid ay naglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Pero yung mga tao mga kapatid, hindi sigurado, tinanggap niya na ba? Amen. Diba, walang kasiguraduhan eh. Pero if you are sure na tinanggap mo na ang buhay na walang ganito, ang tunay na ligtas ay maglilingkod sa ating Panginoon. Ang tunay na lingkod na ligtas ay magpapatuloy sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya nga, tanong dito mga kapatid, what does it mean to have eternal life? Ano ba ibig sabihin ng eternal life mga kapatid? Praise God. Yung tinanggap mo mga kapatid, ano ibig sabihin na mayroon ka ng buhay na walang hanggan? Amen? Na hindi ibig sabihin na eternal life ay tuon na sa kabilang buhay. Amen? Nado ka na, rest in peace ka na. So sa religion, ito ay dinidefine na matatanggap pa lang kapag ang isang tao ay namatay, mayroon na siyang buhay na walang hanggan. Pero ang buhay na walang hanggan mga kapatid, sa definition ng eternal life, tingnan po natin, eternal life is a present possession of every believer to be enjoyed. Sabi, here and now, as you go from here to eternity. Amen. Nakunawa niyo ba mga kapatid? Ito po yung eternal life mga kapatid. At present possession. Now, sabi mga kapatid, ito yung ngayon na tinanggap mo. Amen. Definition of eternal life. What is eternal life? Eternal life is present possession of every believer. Sino ba ang mga believer na? Amen. Ang mga born again Christian, isa ka doon eh, na tinanggap mo to be enjoyed here and now. As now, tinanggap mo na eternal life eh. As you go from here to eternity. Kaya nga yung eternal life ay may enjoy mo from here sa buhay nito patungo doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi lang ibibigay doon kapag ikaw ay namatay na mga kapatid. Kaya ngayon parang mga kapatid, maganasan natin, praise God, yung eternal life. Amen. Praise God. Kaya ang dapat, you should know that you have eternal life. Amen. Parang pakapun natin. So what does it mean to have eternal life? Number one, it means to have fullness of life. Amen? Maganda sa mga kapatid yung, di ba, yung fullness of life. Amen? Na, di ba, pinag-usapan dito hindi yung quantity ng buhay, kundi yung quality ng buhay mga kapatid. Amen? Maganasan mo yung buhay na diba, na masagana eh. Diba? So ano ang saysay ng buhay na puro pasakit na lang ang hinaharap mo? Diba, puro kahirapan, dahil na puro nabuhay ka ng 100 years, pero nakagatay naman, diba, nakagatay ka sa karamdaman. Diba, nadong ka lang sa 4 na sulok ng iyong kwarto, anong saysay ng mga kapatid? Praise God. Pero ang minusapan to yung quality of life eh. Diba? At basahin po natin sa NIV, sabi sa 10b, I have come that you may have life and have it to the full, mga kapatid. Amen? Have it to the full. O sa The Living Bible, mga kapatid, my purpose to give you life and its fullness, mga kapatid.
Praise God. So, ibig sabihin mga kapatid, maranasan natin mga kapatid, ito yung buhay mga kapatid na hindi lang ang buhay na nakaraos eh. Di ba? Yung kasaganaan ng buhay ng kapatid na maranasan natin sa ating mga kapatid. So pag inusapan ng life dito mga kapatid, hindi ito yung bios life eh. Yung bios mga kapatid, ito yung natural life eh. Nung ikaw ay nagkaroon ng buhay. Pero yung bios, yung soul life mga kapatid, ito yung life na dati na ikaw ay patay sa harap ng Panginoon. Pero nung siya ay tinanggap mo sa iyong buhay, ikaw ay nagkaroon ng buhay mga kapatid. Amen. Ng life. Amen. Yung soul life mga kapatid. So ngayon mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ito yung maranasan natin. Mayroon ka ng soul life. Amen. At ngayon ay ramdaman mo na napakalapit mo sa Diyos. Di ba? Ramdaman mo na ikaw ay anak ng Diyos. Naramdaman mo sa iyong buhay na ikaw ay nakasama mo siya palagi. Kasi nandun na mga kapatid kaya nga dito maranasan natin the fullness of life. Amen. Kaya nga hindi sa haba ng buhay lang eh. Praise God. Kaya nga dapat i-declare natin mga kapatid na sa ating buhay palagi. Sabi sa Psalms 118 verse 17, I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. Diba? Sa Kung David, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at magpapahayag ng mga gawain ng Panginoon. Kaya nga everyday mga kapatid sa ating buhay, dapat i-declare mo, I will not die but live. Yes. Amen? Sabihin po natin mga kapatid, I will not die but live. hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. Praise God. So may mga tao mga kapatid, nagkaroon lang ng konting karamdaman, ako mamamatay na ako. Diba? May sakit lang ako. Ayoko nang mabuhay. Diba? Parang sama na ako sa buhay na ito. Minsan makabasa pa natin sa Facebook, diba na sawa na ako sa buhay nito. Mamamatay na ako. Amen. Ito mga kapatid ang bumubukas lumalabas sa kanilang mga bibig eh. Diba? At kaya nga hindi lang namamalayan mga kapatid, ano bang mga bagay na binibigkas mo, diba? Minsan pag hindi mo wala sa sarili mo, gusto ka nang mamatay, gusto ko nang tapusin, and later on makita mo ito nga ang mangyayari. Diba? May mga tao mga kapatid, bakit maagang nawala? Kasi ito yung dideklara nila eh. Diba? Kaya dapat idideklara natin palagi, I will not die but live. Amen. Amen? Sabi po sa natin sa ibang translation, natin sa Good News Translation, sa verse 20, you will have to live with the consequence of everything you say. What you say can deserve life or the death or destroy it. So you must accept the consequence of your words. Amen. Kung ano man mga bagay na binibigkas natin, ito ang mangyayari. Amen. Kaya dapat everyday speak life. Amen. Ako'y malusog, malakas, at amen, at pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga sa ating mga kapatid, sa ating communion, hindi lang diniklagaan po natin. Ito yung lumabas sa ating bibig mga kapatid, at ito yung gagawin sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ako'y malusog, malakas, at mabubuhay ang mahaba. Amen. So, idiniklagaan po natin. Ako ay pinagpala na. Ako ay blessed and highly favored by God. Amen. Kaya nga sa ating church, diba, diniklagaan natin, ang buhay ng Kristiyano ay paganda, pangat na pangat, payaman ng payaman. Diba, nung ito ay diniklagaan natin mga kapatid, naramdaman ba? Diba, ito yung maranasan natin kasi ito yung idiniklagaan palagi. Pero pag lagi lumalabas sa iyong bibig
Naku, mahirap ang buhay. Diba? Ito yung mangyayari. Kaya nga mga kapatid, sabi sa The Living Bible, actually, those who love to talk will suffer the consequences. Men have died for saying the wrong thing. So, ang sabi mga kapatid, men have died for saying wrong thing. Maraming tao namamatay dahil sa pagbigkas ng maling salita. Amen. Dahil ito yung bumukas sa kanilang bibig, ito yung mangyayari. Pero, baliktarin po natin mga kapatid. Many will live for saying the right thing. Dapat ang bibig kasi po natin yung maganda. Kaya dapat lagi speak life. Amen? I will live, I will not die. Amen. Palapang po natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya kung marinig ka ng Diyos ngayon mga kapatid, ano yung gusto mong mangyari para sa iyo? Diba? Lord, ako ay pinagpala na. Diba? Amen. Makakapag-travel pa ako, Panginoon. Amen. Diba? So ito po yung lalabas sa ating mga bibig. Praise God. Kaya nga mga kapatid, ito yung meaning na eternal life. What does it mean to have eternal life? It means to have to the fullness of life. Di ba? Parang nasa natin yung fullness eh. Di ba? Yung di ba? Kasapatan sa buhay natin. So number 2, it means to have abundant life. Kaya dito sa amin na ito mga kapatid sa John chapter 10 verse 10, gagamit tayo ng iba-ibang translation kasi doon i-explain yung talagang meaning mga kapatid ng soul and life. Amen? To the fullness, ang sabi dito sa New King James Version, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Napakita ko pang ang mga tupa ay magawa ng buhay at buhay na masaganang lubos. Amen. So, binanggit dito mga kapatid, hindi lang masagana, kundi sumasagana mga kapatid. Amen. Kaya to have eternal life, dapat makikita sa mga Kristiyano, hindi lang pinagpala ka mga kapatid, sumasagana ang pagpapala sa Panginoon. Amen. So, hindi na kaya kailangan explain, di ba, na gabi, yung masaganang pagpapala. Ito yung sa 1 Corinthians, yan, 2 Corinthians 8:9, sabi dito, ito ay sapagkat alam ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Kristo. Alam ninyo na kahit na mayaman siya'y alang-alang sa inyo at siya'y maging mahirap. Ito ay upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan kayo ay maging mayaman. Praise God. So hindi po ito yung kayamanan sa mundo nito mga kapatid, kundi dinanas ng ating Panginoon Jesus Kristo yung kahirapan para sa ating mga kapatid, maganasan natin yung buhay na masagana. Amen. So maiangat ang ating buhay mga kapatid. Amen. Na hindi nakagaya dati mga kapatid na halos isang kahit, isang tuka. Amen. Kailangan mo kumain para kumain. Amen. Kailangan lang makagaos sa araw. Di ba? Tumain lang ng 3 beses sa araw. Hindi yun ang nais ng Panginoon mga kapatid. Praise God. Ang tunay na pagpapala mga kapatid ay amen. Ito po ay sumasagana mga kapatid. Amen. So hindi lang ibibigay ng ating Panginoon yung ating pangangailangan, kundi mga kapatid, pati lahat ng ating mga nais sa ating buhay. Amen. Ibibigay ng Lord yung desire mo. Praise God. Hindi lang nakaraos, nagtrabaho, sumweldo, nagtrabaho na naman, kumain na naman, at ganun na naman mga kapatid. Hindi ito mga kapatid eh. Nais ang Panginoon, maranasan natin yung buhay na sumasagana mga kapatid. Amen? Praise God. Nais pa natin yung kapatid.
That is the fullness of life. Kaya nga dati mga kapatid, ang tingin sa mga Kristiyano ay mahirap lang. Di ba? At kung titignan mo, dati ba't magsisimba, naka-long sleeve ka, pero kung titignan mo yung bulsa mo ay walang laman. Ang balet ng laman. Amen. Praise God. So, ganun mga kapatid, nung diniklikan namin, I am blessed and highly favored. Kung titignan mo yung wallet ko, walang laman eh. Amen. Pero kung yung Panginoon mga kapatid ngayon ay may laman lang. Amen. So, diniklikan po natin, magamat ngayon ay hindi po maganasan, isang araw maganasan natin buhay na pinagpala mga kapatid. Amen. Kasama yan sa ating journey mga kapatid. Praise God. Kaya nga ang pagpapala mga kapatid is mula spiritual, ito ay maganasan natin physical. Amen. At material mga kapatid. Dadaloy mula sa atin hanggang doon sa next generation. Amen. Kaya kung ikaw mga kapatid ay ikaw ay isang lingkod ng Panginoon, ikaw ay nagtanim na eh. Amen? Sa next generation, yung magiging anak mo, yung magiging kapuha mo, sobrang blessed na ng ating Panginoon. Amen? Thank God. Kaya nakita namin, apo namin si Bibi. Grabe, super blessed na Lord eh. Amen? So, ganun na maganasan natin mga kapatid. Praise God. Mga susunod na generation ay super blessed na ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. So what does it mean to have eternal life? It means to have rich and satisfying life. Amen. So, hindi lang mga kapatid na ikaw ay magkaroon ng kayamanan, kundi nandun mga kapatid yung satisfaction. Praise God. Maraming tao na kapatid na marami ng pera, mayaman na, pero hindi pa rin sila satisfied. Gusto pa nila mga kapatid, more and more. Magkamit pa ng mas marami pa. Amen. Ang tanong, para saan? Amen. Sa araw, hindi man nila na pakinabangan yung mga bagay na yung mga kapatid. Praise God. Sabi sa New Living Translation, my purpose is to give them rich and satisfying life. Amen. Di ba napaganda mga kapatid yung buhay na mayroong kasampatan. Kaya dapat mga kapatid na nandun sa buhay mo yung mga, kung ano yung binigay ng Panginoon, di ba, mas makontento tayo mga kapatid. Amen. Enjoy lang natin yung mga blessing ni Lord mga kapatid. Amen. Naalala natin yung isang mangisda. Nakita siya ng kapatid niya na tanghaling tapat, siya po ay nagpapahinga sa kanyang bangka. So, dumaan yung kanyang kapatid. Sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi niya, nagpapahinga na ako dahil nakahuli na ako isda eh. Bakit hindi ka pa mangisda? Humuli pa ng maraming isda. Sabi niya, para saan? Para mas maraming isda, makapagbenta ka pa ng marami, mas marami pang pera may makukuha mo. Para saan yung maraming pera ko? Para pag marami ka ng pera, makapagawa ka ng malaking bahay, doon ay makuha gusto mo at makakapag-relax ka na. So sabi niya, ito na nga yung ginagawa ko ngayon eh. Nakakapag-relax na ako. Amen. So gano'n mga kapatid. So ito po yung satisfying life eh. Di ba na pwede kang mag-enjoy sa buhay na ito eh mga kapatid. Amen. So hindi na kailangan hindi na kailangan mga kapatid na hintayin pa yung magkaroon ka ng maraming pera para ka masatisfy. Amen. Kung ano meron ka mga kapatid, ito yung dapat na kaya nga blessing na lang ni Lord mga kapatid, hindi lang yung kayaman, kundi nandun yung satisfaction. Amen. Kapag nandun yung satisfaction, nandun yung peace.
yung kapayapaan eh. Diba? Amen. Kakontentuhan sa buhay. Amen. Palapakan po natin. At ang pangalan mga kapatid, what does it mean to have eternal life? It means to have an enjoyable life. Amen. So hindi lang mga kapatid na fullness of life, abundant life, rich and satisfying, dapat na-enjoy mo ang buhay na ito mga kapatid. Amen. Tanong, na-enjoy mo ba ang buhay mga kapatid? Praise God. Maraming tao na, di ba, nag-ipon, isang araw ay hindi lang ma-enjoy. Sabi sa Amplified Version, the same verse, sabi, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Amen. Enjoy life mga kapatid. Kaya kasama sa journey natin mga kapatid, from here to eternity, ma-enjoy pa rin natin ang buhay mga kapatid. Amen? Di ba nakakapagod yung buhay na puro na lang trabaho, mula maghapon, kinabukasan, matutulog, kinabukasan yun naman, dapat na-enjoy natin ang buhay mga kapatid. Amen? So maraming tao mga kapatid, yung mga nagtatravel, karamihan daw yung mga retired na eh. Yung mga retired na mga kapatid, in-enjoy nila yung retirement fee nila. Kaya lang, ang problema, yung mga retired mga kapatid, halos, ay dami yung age nila eh, parang nasa senior na eh. Halos hindi nila masyadong ma-enjoy mga kapatid. So hindi na kailangan mga kapatid na makapag-ipon ka pa ng mag-ipon sa araw para makapag-travel. Amen. Baka pag nakapag-ipon ka na, hindi mo na kaya. Amen. So ma-enjoy mo yung life mga kapatid. Ano ba sa pagta-travel, hindi naman kailangan na ang travel mo kagaya ng travel is Betty. Punta lang ng Vietnam lang naman, mga ganyan. Thailand, di ba? Dito pala sa Pilipinas mga kapatid, pwede kang mag-enjoy. Amen? Baka yung luneta ka, hindi pa naikot eh. Punta ka sa luneta mga kapatid, marami pang bagong ginawa doon eh. Amen? Sa Manila Zoo. Ibig sabihin, right now, pwede mo enjoy ang buhay. Amen? Kami nga dyan lang sa Lumang City Hall, yung park yan eh. Minsan nag-ikot-ikot lang kami dyan. Amen? So pwede mo ma-enjoy ang buhay nito mga kapatid na hindi naman kailangan na, diba, na kailangan na makarating ko sa gano'n, sa ganyan. Kung ano yung kaya mga kapatid eh. At later on, isang araw, makakarating ka din doon sa gusto mong puntahan. Amen? Kaya nga, itignan mo, Lord, mag-enjoy ko pa ang buhay nito, makakapag-travel pa kami. Amen? Praise God. May mga bagay mga kapatid na hindi mo kayang bilhin ng pera. Amen? Isang araw, maski gustuhin mo man, hindi na kaya eh. Kaya yung pinag-usapan namin yung mga pastor namin. Hanggang malakas ba kailangan enjoy natin kung hanggang kaya mag-travel, gawin mo na eh. Amen? Kaya isang bagay mga kapatid na hindi mabayaran, yung nag-iipon ka ng memories eh. Diba? Sa araw makikita mo, ito na pala yung mga memories mo eh. Amen? Amen. Kaya ako nag-iipon kami ng memories eh. Amen? So, ito yung bagay mga kapatid, dapat hindi lang mabuhay mga kapatid, dapat na-enjoy natin ang buhay nito mga kapatid. Amen. Ito yung nais ng ating Panginoon mga kapatid. Praise God. At ang last mga kapatid, what does it mean to have eternal life? It means to have an overflowing life mga kapatid. Praise God. Ibig sabihin mga kapatid, umaapaw. Kaya nga ang biyaya ng Panginoon mga kapatid, hindi lang sapat. Hindi ka lang magiging
container, dapat ikaw yung dispenser. Ikaw ay dadaluyan ng pagpapala, mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi doon, di ba sa Amplified, to the full till it overflows. Amen. Gumagagasa, mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay nasa Panginoon, mga kapatid, asahan mo na ang biyaya ng Panginoon ay aapaw, sasagana sa atin. Praise God. Ito yung maganasan ng bawat Kristiyano, mga kapatid. Amen. Kaya isang araw makita natin na ang bawat sa mga kapatid ay grabe na ang blessing ni Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. 2 Corinthians 9:8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, and with all you need, you will abound in every good work. Praise God. So ang nais ng Panginoon, sumagana, umapaw ang pagpapala, mga kapatid. Amen. Hindi lang para sa iyo. Bakit kailangan umaapaw, mga kapatid? Para ikaw ay maging channel ng blessing. Amen. Ikaw ay magiging, di ba, ang daluyang, maging ang gawain ay, amen, ay patuloy na lumago. Amen. Kaya dapat nasahin natin, hindi ka lang pinagpapala, dapat ikaw ay dadaluyan ng pagpapala, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya isang araw, mga kapatid, sana pag dumating yung time na yun ay huwag kayong mawawala sa church. Amen. So yung time, mga kapatid, pag dumating yung Sunday, asan si Brother Moy? Pastor nasa LA. Si Sister Betty, Pastor nagkapilang sa Hong Kong. Amen. So maganasan natin, mga kapatid. Praise God. Isang araw, mga kapatid. Kaya dinidig na ako. Tingnan mo kung titignan natin sa labas, mga kapatid, maraming tao ang pinagpala. Amen. Tingnan mo sa airport, maraming tao ang gabi nag-abroad Di ba sa mga tourist spots, di ba sa mga beaches, maraming di ba nagtuturo, sabi ko dapat isa doon ang mga Kristiyano. Amen. Isa tayo sa mga nag-enjoy doon sa mga nature na ginawa ng Panginoon. Isa sa mga nag-enjoy sa blessing nito. Praise God. Kaya nga sa journey natin, mga kapatid, this means the eternal life na ating tinanggap, mga kapatid. Kaya nga, reminder palagi, with your ticket, meals are included. Kasama sa pinayaran ni Kristo sa krus na Kalbaryo, hindi lang ang ating kasalanan, kundi ang buhay na sumasagana. Amen. Buhay na pinagpala. Buhay na maging ang kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Praise God. Ang kasaganahan sa buhay. Kaya sa journey ito, mga kapatid, kasama ito na maranasan ng bawat Kristiyano. Amen. Praise God. So, ang kanin po natin, itiglagaan po natin, tinanggap mo na ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. In the last words, sabi po sa 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Amen. So, ibinigay na sa atin ang lahat ng bagay, amen, upang maranasan natin ang buhay na nais ng Diyos para sa atin. And kailangan lang, mga kapatid, na ito, mga kapatid, ay maunawaan natin, amen, ang kinimpo natin na tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. At maranasan natin sa eternal life, from here to eternity, ang buhay na masagana sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa ating big idea, sabihin po natin, praise God. In Christ, I am blessed and highly favored. So, lagi po natin itiklara, mga kapatid, in Christ, I am blessed
and highly favored. Amen. Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Tayo tumayo ang mga kapatid. Praise God. Hallelujah.